Kamusta po? Ako po, si Dr. Jose de la Cruz at inilaan ko po ang aking buong karera sa pagtulong sa ating mga senior citizen na magkaroon ng mas malusog at mas makabuluhang buhay. Isang malaking karangalan po para sa akin ang makatrabaho ang mga nakatatanda at napakarami ko pong natutunan mula sa kanilang mga karanasan. Naitanong nyo na po ba sa inyong sarili kung bakit tila maraming tao ang puno ng sigla pagsapit ng kanilang 60s at 70s, ngunit tila unti-unting nanghihina bago pa man umabot ng 80? Ito po ay isang katanungang bumabagabag sa maraming pamilya, doktor at tagapag-alaga. Ngunit higit sa lahat, ito'y isang katanungang nararapat lamang na magkaroon ng tunay na kasagutan. Dahil sa likod nito ay naroon ang kapangyarihang baguhin ang buhay, kasama na po ang buhay ninyo. Ngayon, wala po tayo rito para takutin kayo. Narito po kami para gisingin kayo, para mag-alok ng isang malinaw at mapagmalasakit na pagtingin sa apat na tahimik na kalaban na ayon sa mga doktor ay pumipigil sa milyon-milyong nakatatanda na marating ang kanilang ginintuang taon ng may sigla, dignidad at kagalakan. Ang mga ito po ay hindi mga kakaibang misteryong medikal. Ito po ay mga pang-araw-araw na gawi, mga napapabayaang panganib at mga tahimik na desisyon na dahan-dahang sumisira sa ating kalusugan hanggang sa huli na ang lahat. Pero heto po ang magandang balita, hindi po kailangang maging ganito ang sitwasyon. Himayin po natin ito sa paraang simple, tapat at mula sa puso. Bago po tayo magpatuloy, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hinihikayat ko po kayong pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell para wala po kayong makaligtaang health tip na sadyang para sa inyo. Kung nagustuhan nyo po itong video, pakitype po ang 1 sa comments. Kung hindi naman po, pakitype ang 0 para malaman ko po kung paano pa ako makakagawa ng mas mahusay na content para sa inyo. Unang dahilan, pagkakahiwalay. Ang tahimik na epidemya, may isang tahimik na krisis na nagaganap sa buhay ng milyon-milyong nakatatanda at wala po itong kinalaman sa sakit o gamot. Ito po ay ang pagkakahiwalay o disconnection at mas mapanganib po ito kaysa sa inaakala ng marami. Sa katunayan, ipinapakita ngayon ng mga pananaliksik na ang matagalang kalungkutan at isolasyon ay maaaring kasing pinsala sa inyong kalusugan ng paninigarilyo ng isang kaha ng sigarilyo bawat araw. Hindi po iyan metapora. Iyan po ay isang klinikal na katotohanan. Pagsapit ng edad 60, nagsisimula pong magbago ang mundo. Ang mga anak ay lumalaki na at bumubukod. Ang mga kaibigan ay maaaring pumanaw na o hindi na gaanong makasama. Ang trabaho ay hindi na siyang sentro ng pang-araw-araw na rutina. Dahan-dahan nang hindi sinasadya maraming senior ang nagsisimulang gumugol ng mas maraming oras ng mag-isa. Ang isang araw na walang tawag sa telepono ay nagiging isang linggo. Ang isang linggong walang pakikisalamuha ay nagiging mga buwan. At kapag walang koneksyon ang katawan ng tao, ay nagsisimulang magdusa sa malalim na antas hanggang sa ating mga selyula. Ang kalungkutan po ay hindi lang isang pakiramdam. Nagdudulot po ito ng mga pisikal na pagbabago. Pinapataas nito ang stress hormones, pinapahina ang immune system, pinapalala ang pamamaga at nagbibigay ng bigat sa cardiovascular system.
Sa paglipas ng panahon, pinapataas nito ang panganib ng alta presyon, atake sa puso, stroke, at maging ang paghina ng pag-iisip, cognitive decline. Sa katunayan, ang mga senior na namumuhay ng mag-isa ay mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng demensya, pagkaulyanin at depression. Mga kondisyong maaaring tahimik na magbawas ng taon sa buhay ng isang tao. Ngunit ang panganib po ay hindi lamang medikal. Ito rin ay emosyonal at espiritual. Tayo po ay nilikhang sosyal na mga nilalang. Ang pangangailangang makita, marinig at mapahalagahan ay hindi nawawala sa pagtanda, lalo pa nga po itong lumalaki. Ang koneksyon sa ibang tao ang nagpapaalala sa atin na tayo ay mahalaga, na tayo ay kabilang, na tayo ay bahagi pa rin ng dakilang ritmo ng buhay. Kapag nawawala ang koneksyong iyon, maraming nakatatanda ang nagsisimulang mawalan ng direksyon o layunin sa buhay. At kapag nawala ang layunin, kadalasan ay sumusunod na rin ang pagkawala ng gana na magpatuloy ng masigla. Kaya ano po ang maaaring gawin? Ang sagot po ay hindi kailangang maging komplikado. Isang regular na tawag sa telepono, isang lingguhang paglalaro kasama ang iba, pagsali sa isang walking group o samahan sa simbahan, pagboboluntaryo sa isang paaralan or shelter, pakikipag-ugnayan sa mga kapitbahay o muling pakikipag-ugnayan sa mga dating kaibigan. Bawat koneksyon, gaano man kaliit, ay may kapangyarihang magpagaling. Hindi niyo po kailangan ng daan-daang kaibigan. Sapat na po ang ilang taong nagmamalasakit at ang lakas ng loob na gawin ang unang hakbang patungo sa kanila. Dahil ito po ang katotohanan. Walang tableta, walang dieta, walang ehersisyo ang makakapapalit sa malalim na sustansyang dulot ng koneksyon sa kapwa. Ito po ang gamot ng kaluluwa at isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan ninyo para mabuhay ng mas matagal, mas malakas at mas mahusay. Gayunpaman, kahit na may makabuluhang mga relasyon, may isang lihim na banta na patuloy na sumisira sa katawan pagkatapos ng edad 60 na halos hindi napapansin. Hindi po ito emosyonal, hindi sosyal. Ito po ay pisikal. At tahimik nitong ninanakaw ang inyong lakas araw-araw. Ikalawang dahilan, kakulangan sa pisikal na aktibidad, ang panghihina ng katawan. Pagkatapos ng edad 60, ang katawan ay nagsisimulang magbago sa mga banayad ngunit makapangyarihang paraan. Ang mga kalamnan, muscles, ay lumiliit, ang mga buto ay nababawasan ng densidad, ang mga kasukasuan ay naninigas, ang enerhiya ay humihina. Ngunit salungat po sa paniniwala ng marami, hindi lamang ito natural na takbo ng pagtanda. Ito po ay direktang resulta ng kakulangan sa pisikal na aktibidad. Ang katotohanan po, ang katawan ng tao ay dinisenyo para gumalaw. At kapag hindi ito gumagalaw, nagsisimula itong masira. Dahan-dahan, tahimik, at kung minsan ay permanente. Sumasang-ayon po ang mga doktor at mga espesyalista sa geriatric, ang pagkilos ay gamot. Ngunit hindi po basta-bastang pagkilos. Bagamat maraming nakatatanda ang naniniwala na sapat na ang araw-araw na paglalakad para mapanatili ang lakas, ang katotohanan po ay habang nakakatulong ang paglalakad, hindi nito napipigilan ang pinakakritikal na uri ng panghihina, ang pagkawala ng kalamnan o sarkopenia. Ang kondisyong ito po
ay nakaaapekto sa halos bawat tao na higit sa edad 60 sa iba't ibang antas, at kung gaano kaunti ang inyong pagkilos, mas mabilis itong umuunlad. Ang kalamnan po ay hindi lamang tungkol sa magandang pangangatawan. Ito po ay tungkol sa paggana pagtayo mula sa upuan, pag-akyat ng hagdan, pagbubuhat ng pinamili, pag-iwas sa pagkahulog. Kapag humihina ang mga kalamnan sa binti, naaapektuhan ang balanse. Kapag humihina ang mga kalamnan sa gitnang bahagi ng katawan, core muscles, bumabagsak ang postura. At kapag nawawala ang lakas sa itaas na bahagi ng katawan, kahit ang mga simpleng gawain ay nagiging nakakapagod. Sa kasamaang palad, kapag nagsimula na ang panghihinang ito, maaari itong bumilis ng husto. Isang simpleng pagkahulog, pananatili sa ospital, o ilang linggong pahinga sa kama ay maaaring magdulot ng pababang ikot kung saan marami ang hindi naganap na nakakabawi. Pero ang magandang balita po ay maaaring maibalik ang nawalang kalamnan sa anumang edad. Ipinapakita ng mga pag-aaral na kahit ang mga taong nasa kanilang 80s at 90s ay maaaring makapagbalik ng lakas, mapabuti ang balanse at mapalakas ang antas ng enerhiya sa pamamagitan ng simple at mga ehersisyong nagpapalakas ng kalamnan. Hindi po ito nangangailangan ng gym membership o magagarang kagamitan. Ang mga bodyweight movements tulad ng pagtayo mula sa pagkakaupo sa silya, sit to stands, dahan-dahang squats, magaang pag-angat ng braso at paggamit ng resistance bands ay maaaring makatulong sa paglaki ng kalamnan. 10 hanggang 15 minuto lamang po bawat araw ay maaaring magpasimula ng pagbabago. Ang susi po ay ang pagiging consistent. Ang inyong katawan ay tumutugon sa kung ano ang regular ninyong ginagawa. Kung mas madalas ninyo itong hinahamon sa ligtas at unti-unting paraan, mas lalo itong lumalakas. At kung mas malakas kayo, mas matagal ninyong mapapanatili ang inyong kalayaan, kasarinlan at dignidad. Walang sino man po ang gustong umasa sa iba para gawin ang mga pangunahing bagay. Ang lakas po ninyo ang inyong proteksyon laban sa ganoong kinabukasan. Gayunpaman, kahit na ang inyong katawan ay aktibo, may isa pang banta na maaaring tahimik na kumikilos laban sa inyo mula sa loob. Hindi po ito nakikita sa inyong paglakad o postura, kundi sa kung ano ang inilalagay ninyo sa inyong plato. Dahil kahit ang pinakamalakas na mga binti ay maaaring manghina dahil sa kung ano ang kulang sa hapagkainan. Ikatlong dahilan, pagpapabaya sa nutrisyon. Pagkagutom ng makina, ang pagkain na inyong kinakain pagkatapos ng edad 60 ay hindi lamang panggatong. Ito po ang inyong pangunahing depensa. Gayunpaman, napakaraming senior ang hindi namamalayang ginugutom ang kanilang mga katawan sa mga sustansyang kailangan nila para manatiling malakas, matalas ang isip at puno ng buhay. Hindi po dahil gusto nila, kundi dahil nagbabago ang mga gawi, humihina ang gana sa pagkain, at ang kaginhawaan convenience ay kadalasang pumapalit sa maingat na pagkain. Ang nagsisimula bilang ilang nilaktawang pagkain o mga pagkaing madaling ihanda ay maaaring humantong sa malubhang kakulangan na umaagaw ng enerhiya, nagpapahina ng kalamnan, nagpapapurol ng isip, at nagbubukas ng pinto sa sakit.
Habang tayo po ay tumatanda, mas kaunting calories ang kailangan ng ating katawan, ngunit hindi po mas kaunting sustansya. Sa katunayan, kailangan pa nga natin ng mas maraming protina, mas maraming fiber, mas maraming mahahalagang bitamina at mineral para suportahan ang mga humihinang sistema ng katawan. Ang problema po ay maraming nakatatanda ang nahuhulog sa paulit-ulit na pagkain ng mga pagkaing mabilis ihanda ngunit walang laman na sustansya. Ang tinapay crackers, mga dilatang sabaw, matatamis na cereal at mga low-fat na merienda ay maaaring mukhang hindi nakakapinsala, ngunit sa paglipas ng panahon, ninanakawan nito ang katawan ng tunay nitong kailangan para umunlad. Ang protina po ay isa sa pinakakaraniwang kakulangan sa mga senior, gayong isa ito sa pinakamahalaga. Kung walang sapat nito, ang mga kalamnan na pinaghirapan ninyong buuin sa buong buhay ninyo ay nagsisimulang matunaw. Ang mahinang kalamnan ay humahantong sa panghihina sa lahat ng bagay, pagkilos, katatagan, metabolismo at resistensya. Kasing panganib din po ang kakulangan sa vitamin D, magnesium, potassium at beta-2. Bawat isa ay mahalaga para sa enerhiya, kalusugan ng buto, ritmo ng puso at malinaw na pag-iisip. Marami rin pong senior ang nabubuhay sa estado ng bahagyang dehydration o kakulangan sa tubig na tahimik na nagpapahirap sa mga bato, kidneys, utak at maging sa balat. At huwag po nating kalimutan ang panunaw, digestion. Habang tayo ay tumatanda, mas kaunting digestive enzymes ang nagagawa ng ating katawan na nagpapahirap sa pagsipsip ng sustansya mula sa pagkain. Kaya naman po ang inyong kinakain ay dapat mataas sa kalidad, hindi lamang sa dami. Ang buong itlog, sardinas, madahong gulay, Greek yogurt, mga butong gulay, legumes, mani, at maraming tubig ay mas epektibong makakapagbigay sustansya sa inyo kaysa anumang tableta. Maaaring makatulong ang mga suplemento, ngunit hindi po nila dapat palitan ang tunay na pagkain. Hindi nyo po kailangang maging nutritionist para kumain ng tama. Kailangan nyo lang pong maging intensyonal. Ang maliliit na pagbabago tulad ng pagdaragdag ng nilagang itlog sa umaga, pagpapalit ng soft drinks sa tubig, o pagpapalit ng puting tinapay sa isang dakok ng pistachios ay maaaring lumikha ng malalaking resulta. Ang tamang pagkain po ay hindi tungkol sa pagdidieta. Ito po ay tungkol sa pagbibigay sa inyong katawan ng tahimik nitong hinihingi araw-araw. Gayunpaman, kahit na may malakas na katawan at tamang nutrisyon, may mas malalim na banta na dumarating kasabay ng edad. Hindi sa pamamagitan ng tiyan o mga kalamnan, kundi sa pamamagitan ng isip. At kung mapabayaan, maaari nitong tahimik na nakawin ang inyong kalinawan, ang inyong layunin, at ang mismong pagkakakilanlan ninyo. Ika-4 na dahilan, pagkatigil ng kaisipan, ang panlalabo ng isip. Ang pagtanda po ay hindi automatikong nangangahulugan ng pagkawala ng memorya, pagkamalikhain o layunin sa buhay. Ngunit kung walang stimulasyon at hamon, ang isip tulad din ng katawan ay maaaring magsimulang bumagal, humina at kalaunan ay manlabo. Ang paghinang ito ng kaisipan ay hindi palaging nagsisimula sa isang bagay na kapansin-pansin.
Madalas po itong nagsisimula sa mga banayad na pagbabago, mas maikling attention span, pagkalimot sa maliliit na detalye, lumalagong kawalan ng interes sa mga bagay na dati nagdudulot ng saya. Kung mapabayaan ang mga pagbabagong ito, ay maaaring bumilis patungo sa ganap na paghina ng pag-iisip, cognitive decline. Ang hindi po napagtatanto ng marami ay patuloy na nagbabago ang utak. Hindi ito tumitigil sa pagbuo ng mga bagong koneksyon, ngunit lumalago lamang ito kapag hinahamon. Pagkatapos ng retirement, maraming nakatatanda ang nakakakita sa kanilang sarili na may mas maraming oras, ngunit mas kaunting mental na stimulasyon. Nagiging paulit-ulit ang mga rutina, nagiging magkakatulad ang mga araw, ang telebisyon at walang layuning pag-scroll sa social media ang pumapalit sa pag-aaral at pakikipag-ugnayan. At ang tahimik na pagkatigil ng kaisipan na iyon ang nagiging simula ng paghina ng pag-iisip. Ang prosesong ito po ay hindi lamang tungkol sa pagkawala ng memorya. Naaapektuhan nito ang paggawa ng desisyon, paglutas ng problema, regulasyon ng emosyon, at maging ang pagnanais na makisalamuha. At kapag nagsisimulang bumagal ang utak, madalas itong may kasamang pakiramdam ng kawalan ng magawa, pagkabigo o kahit depresyon. Madalas pong nagbabala ang mga doktor na nagtatrabaho sa mga tumatandang pasyente kapag nagsimulang humina ang talas ng isip, maaari itong humantong sa mabilis na pagkawala ng kalayaan. Ang mga gawain tulad ng pamamahala ng pananalapi, pagtupad sa mga appointment, o kahit ang ligtas na pagluluto ay nagiging mahirap. Ang resulta, isang buhay na lumiliit, mas palaasa, at mas nakahiwalay. Pero ang magandang balita po ay maaaring muling buuin ang lakas ng isip. Ang utak po ay kahangahangang madaling makibagay. Tulad ng mga kalamnan na tumutugon sa pagsasanay, ang inyong isip ay tumutugon sa stimulasyon. Ang pagbabasa ng mga bagong libro, paglalaro ng puzzle, pag-aaral ng mga bagong kasanayan, o kahit na simpleng pagkakaroon ng mga makabuluhang pag-uusap ay maaaring muling gisingin ang mga bahagi ng inyong utak na natahimik. Ang pagsusulat sa isang journal, pakikinig sa mga educational podcast, o pagsisimula ng isang hobby na hindi nyo pa nasubukan dati ay maaaring lahat magpatalas ng kaisipan. Hindi po ito tungkol sa paggawa ng isang bagay na komplikado. Ito po ay tungkol sa paggawa ng isang bagay na iba. Putulin ang paulit-ulit na pattern. Bigyan ng inyong utak ng bagong bagay na ngunguyain at gawin ito ng madalas. Ang mental na aktibidad ay hindi lamang nagpapalakas ng memorya, kundi ipinakita ring nakakaantala sa pagsisimula ng demensya, nagpapabuti ng kalooban, at muling nagpapaningas ng layunin sa buhay na napakahalaga para sa malusog na pagtanda. Dahil kapag nananatiling matalas ang isip, nananatiling buhay ang diwa. At kapag malakas ang inyong diwa, sumusunod na ang lahat. Gayunpaman, may isa pa pong katotohanan na iilan lamang ang nagsasabi isa na nasa ilalim ng lahat ng apat na dahilang ating tinalakay. Isang katotohanan tungkol sa kaisipan, mindset na naghihiwalay sa mga umuunlad pagkatapos ng edad 80 mula sa mga basta na lamang nabubuhay. At kapag naunawaan niyo po ito, maaari nitong baguhin ang lahat. Ang nakatagong katotohanan, hindi lang tungkol sa bilang
ng taon. Tungkol ito sa kalidad. Ang mahabang buhay, longevity, ay madalas na ipinagdiriwang bilang isang numero kung gaano karaming taon ang nabuhay ng isang tao, kung gaano sila kalapit sa pag-abot ng 90 o kahit 100. Ngunit ang mas malalim na katotohanan, ang madalas na hindi pinapansin, ay ang bilang ng mga taon ay nangangahulugan ng nakakaliit kung walang kalidad na katumbas nito. Ang mas matagal na pamumuhay ay mahalaga lamang kung nabubuhay ka rin ng maayos, gising sa iyong katawan, alerto sa iyong isip, at payapa sa iyong puso. Maraming tao na higit sa edad 60 ang natatakot sa ideya ng paghina. Nag-aalala sila tungkol sa pagkawala ng kakayahang kumilos, pagkawala ng memorya o pagiging pabigat. Ngunit ang madalas na hindi napapansin ay karamihan sa takot na ito ay maaaring mabago sa pamamagitan ng pang-araw-araw na mga pagpili. Ang kalidad ng buhay ay hindi nakasalalay sa swerte. Nakasalalay po ito sa kung paano ninyo inaalagaan ang inyong kalusugan, inyong mga relasyon, inyong layunin, at inyong kaisipan bawat araw. Higit pa rito, nakasalalay ito sa kung naniniwala ba kayo na ang inyong pinakamagagandang taon ay nakalipas na o darating pa lamang. May isang mapanganib na kasabihan na ang pagtanda ay simpleng pagtitiis lamang sa kung ano ang darating, na dapat ninyong asahan na liliit ang inyong mundo, mawawala ang inyong enerhiya, at kukupas ang inyong kahalagahan. Ngunit ang ideyang iyon ay malayong malayo po sa katotohanan. Ang katawan ng tao ay kahangahangang matatag kahit nasa edad 70s, 80s at higit pa. Maaaring lumaki muli ang mga kalamnan, maaaring makibagay, at muling kumonekta ang utak. Ang kagalakan ay maaari pa ring matagpuan sa mga bagong karanasan, tawanan, pag-aaral at koneksyon. Hinding-hindi po huli para muling makaramdam ng sigla. Ang tunay na naghihiwalay sa mga umuunlad pagkatapos ng edad 80 mula sa mga basta na lamang nabubuhay ay hindi lamang pisikal na kalusugan, kundi pati na rin ang emosyonal na sigla. Ito po ang kakayahang gumising na may kahulugan, kumonekta sa iba, makisangkot ng buo sa buhay kahit na sa mas mabagal na bilis. Ang lumabas at mapansin, ang sikat ng araw sa inyong balat, ang simoy ng hangin sa mga puno, ang tunog ng tawanan. Ang maliliit na sandaling iyon na nagdudulot ng yaman sa bawat araw. Hindi po ito tungkol sa pagiging perpekto. Hindi nyo po kailangang kumain na parang santo, mag-ehersisyo na parang atleta, o maging isang taong hindi kayo. Ang mahalaga po ay manatili kayong mausisa, manatiling konektado, at manatiling nakatuon sa pamumuhay ng may intensyon. Ang kalidad ng buhay ay nabubuo sa maliliit na bagay, isang ibinahaging pagkain, isang maalalahaning paglalakad, isang mabait na salita, isang paboritong kanta. Ang mga sandaling iyon ay maaaring mukhang maliit, ngunit sila po ang bumubuo sa isang makabuluhang buhay. Kaya habang pinag-iisipan ninyo ang landas sa hinaharap, tanungin niyo po ang inyong sarili, hindi lamang kung gaano katagal ninyo gustong mabuhay, kundi kung paano ninyo gustong mabuhay. Dahil ang inyong kwento ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ang pinakamakapangyarihang mga kabanata
ay maaaring naghihintay pa lamang na maisulat. Ang pumasaniniasante yungko. Susunod na kabanata ay nagsisimula ngayon ang pag-abot sa inyong 60s, 70s o kahit 80s ay hindi maliit na bagay. Ito po ay tanda na kayo ay nagtiis umangkop at nagdala ng habambuhay na mga kwento, hamon at tagumpay. Ngunit habang marami ang nakikita ang yugtong ito ng buhay bilang paghupa, ang katotohanan po ay ito ay maaaring maging simula ng isang bagay na kasing kahulugan, marahil mas makapangyarihan pa kaysa sa nauna. Ang landas sa hinaharap ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa sakit o pagpapahaba ng oras. Ito po ay tungkol sa kung gaano kabuo at kakonsyus ninyong ipinamumuhay ang oras na mayroon kayo. Sa buong paglalakbay na ito, natuklasan natin ang mga dahilan kung bakit napakaraming tao ang hindi nabubuhay ng lampas sa 80, hindi lamang sa bilang ng taon, kundi sa kalidad. Ang isolasyon ay tahimik na sumisira sa puso. Ang isang katawang hindi aktibo ay nawawalan ng lakas at katatagan. Ang hindi wastong nutrisyon ay umaagaw ng enerhiya at nagpapahina sa bawat sistema. Ang isip na hindi napapasigla ay nagiging mabagal at nalilito. At kapag nawala ang pagnanais na mabuhay, kahit ang pinakamalusog na katawan ay maaaring sumuko na sa laban. Ito po ang mga katotohanang nais ng mga doktor na mas maunawaan ng mga tao bago pa mahuli ang lahat. Ngunit hindi po sapat ang malaman ang mga panganib. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa kung ano ang pipiliin ninyong gawin sa kaalamang ito. Hindi nyo po kailangang baguhin ang inyong buong buhay ng biglaan. Kailangan nyo lang pong magsimula. Magsimula po sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa isang taong matagal nyo nang hindi nakakausap. Magsimula po sa pamamagitan ng pagtayo at paglalakad ng 5 minuto pa kaysa sa ginawa ninyo kahapon. Magsimula po sa pamamagitan ng pagdaragdag ng isa pang malusog na gawi sa inyong mga pagkain. Magsimula po sa pamamagitan ng pagbabasa ng isang bagay na magpapaisip sa inyo o magpapangiti o magpaparamdam na kayo'y muling buhay. Ang yugtong ito ng buhay ay maaaring isa sa pinakamayaman kung papayagan ninyo itong maging ganoon. Ito po ang panahon kung kailan ang inyong karunungan ay sa wakas ay sumabay na sa inyong karanasan, kung kailan maaari ninyong bitawan ang mga bagay na hindi na nagsisilbi sa inyo at magtuon sa kung ano talaga ang mahalaga. Mayroon pa rin po kayong kapangyarihang lumikha ng kagalakan, magbigay inspirasyon sa iba, magmahal ng malalim at mag-iwan ng isang pamana na higit pa sa inyong mga taon. Hindi pa po kayo masyadong matanda. Hindi pa po huli ang lahat. At malayo pa po kayo sa pagtatapos. Ang mga desisyong gagawin ninyo ngayon, gaano man kaliit, ay maaaring humubog sa inyong kinabukasan sa mga paraang hindi nyo pa marahil naiisip. Nakuha nyo na po ang karapatang mabuhay ng buong tapang ng may lakas, dignidad at biyaya. Ang orasan ay hindi nagbibilang pababa. Ito po ay patuloy pa ring tumitiktak pasulong. At ang inyong susunod na kabanata, nagsisimula na po ito ngayon. Ang mga aral na ito ay nilalayong magbigay inspirasyon sa inyo na mamuhay ng buo at totoo. Isang huling kaisipan mula kay Dr. De La Cruz.
Bilang isang doktor, nakikita ko po ang malalim na epekto ng maliliit at tuloy-tuloy na pagsisikap sa pangmatagalang kalusugan at kaligayahan. Ang pinakamahalagang aral sa buhay na maibabahagi ko po ay ito: ang inyong kalusugan sa bawat kahulugan ng salita, pisikal, mental at emosyonal, ay ang inyong pinakamahalagang yaman, at isa ito na mayroon kayong malaking kapangyarihang alagaan anuman ang inyong edad. Hindi po ito tungkol sa pagkamit ng perpeksyon, kundi tungkol sa paggawa ng mga malay at positibong pagpili bawat araw. Huwag po nating hintayin ang isang health scare bago gumawa ng pagbabago. Magsimula po tayo ngayon. Kahit isang maliit na hakbang pasulong ay progreso na. Ngayon, nais ko pong marinig mula sa inyo. Maglaan po kayo ng sandali para pagnilayan at ibahagi ang isang bagay na natutunan ninyo mula sa ating talakayan ngayon na plano ninyong isabuhay. Ang inyong mga pananaw ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba. Suportahan po natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito tungo sa pagyakap sa mga katotohanang ito. Kung nakita nyo pong nakakatulong ang impormasyong ito, mangyaring mag-iwan po ng komento na may 1. Kung hindi naman po, huwag po kayong mag-atubiling magkomento ng 0. Mahalaga po ang inyong feedback at nakakatulong ito sa amin na lumikha ng mas mahusay na content. At pakiusap po, huwag kalimutang i-like itong video, mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa malusog na pagtanda, at ibahagi ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan na maaaring makinabang sa mensaheng ito. Salamat po sa panonood at naway mamuhay po tayo ayon sa ating sariling mga kagustuhan.